Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, tupa at mga kalapati, at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at ipinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y, tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, "Anong tanda ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawing ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito. Itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Temple. Sa araw pong ito, pinagdiriwang po natin bilang isang simbahan ang kapistahan po ng pagtatalaga ng simbahan, ang Katedral ng Maynila. At pinagdiriwang natin ito dahil bilang isang simbahan, pinagdiriwang natin ito sa isang pamumuno, ang obispo. Kaya maganda rin para sa atin, bilang Kristiyano, na magkakalakbay tayo, magkakasamang naglalakbay. At marahil ito ang direksyon natin bilang isang simbahan. Magkasama naglalakbay at kung babalikan natin, ang simbahan ay lugar kung saan tayo nakikipagtagpo sa Diyos. Kaya tayo pumupunta ng simbahan para magdasal. Wala naman po sigurong pupunta ng simbahan para makipagchismisan. Ang una nating ginagawa, nakikipag-usap sa Diyos. Lugar ng pakikipagtagpo sa Diyos. Kaya maganda sana sa paglalakbay natin bilang Kristiyano, patuloy nating makatagpo ang Diyos na nagmamahal sa atin. At ang dambanang ito at simbahan na ito ay espesyal din sa bawat isa sa atin. Ang lugar kung saan tayo nakikipagtagpo sa Diyos. Siya ang kausap natin. Siya ang kaharap natin. Siya ang binubuhusan natin ng laman ng puso natin. Pwedeng kagalakan, pwede ding kahit yung mga hinagpis natin sa buhay. Pwede yung mga hirap natin, nahihinga natin sa harapan ng Diyos na nagmamahal sa atin. Yun yung una. The church
is a place of encounter with God. Pangalawa ho, ang simbahan din po ay place of conversion. Sa simbahan tayo lumalapit at sa pakikipagtagpo natin sa Diyos, hindi tayo umuuwi na parang walang nangyari sa buhay natin. May nangyayari. At karamihan sa atin, dahil nakatagpuan Diyos, ang buhay ay nagbabago. Hindi ka nanatiling ganyan lang. At hindi ka ganyan lamang. Dahil ang Diyos ang katagpo, ang buhay niya natin ay binabago niya. Nasa pakikipagtagpo natin sa Kanya, ang salita niya ang pinagdinilayan natin. Ang katawan niya ang tinatanggap natin. Kaya kung salita at katawan ni Jesus at tinatanggap natin, nagbabago ang buhay ng tumatanggap nito. Hindi ho palala ng palala. Kung hindi, nagsusumikap na maging mas mabuti kaysa kahapon. Na nawawala na yung pagiging mapagmataas, na isasantabi na yung kayabangan. Ang pumapagitna sa buhay niya, ang pagiging mapagpakumbaba katulad ng Diyos. Ang nagiging sentro na ng buhay niya ay hindi na pagtalikod sa Diyos, kundi pagsunod sa Diyos. Because it is God that we encounter, it is God also that we follow. Ang Diyos ang pinakikinggan. Ang katawan ni Kristo ang tinatanggap sa Eucharistia. Kaya siya din ang bumabago ng buhay natin. Kaya sa simbahan ding ito at sa lahat ng simbahan, bukas lagi ang kumpisal kung saan ang ating kasalanan ay pinapatawad ng Diyos para makapaglakbay tayo ulit. Makapaglakbay ng may panibagong puso, makapaglakbay na may panibagong pag-asa dahil ang Diyos ang bumabago ng buhay natin. A place of encounter, a place of conversion. At sana hindi lang nananatili doon, kundi parte ng bawat buhay ng isang Kristiyano, ang pananampalataya niya ay hindi lang para sa kanya, kundi ang pinakinggan at tinanggap ay ibinabahagi din. Kaya ang simbahan, laging nakaugat tungo sa misyon. At ang misyon natin bilang Kristiyano ay ang pagiging saksi ng mabuting balita. Na kahit saan ka magpunta, malalaman nila, ay, palasimba yung taong yan. Ay, nakita ko sa Quiapo yan. Ay, nakita ko nagsimba yan, nagkukumunyon yan. At tatanong sa iyo, bakit mo alam? Kasi, ang bait-bait niya. Kasi, ang buti-buti niyang tao. At hindi ba, what we encounter, what has changed our lives, is now lived out. Kaya magandang misyon natin bilang Kristiyano ang pagsasabuhay ng lahat ng ito. Ang ating tinanggap, ang ating narinig, parte ng buhay natin. At sa pagsasabuhay natin ito, may mga buhay din tayong nai-inspire. Siguro may mga kanya-kanya tayong kwento na na-inspire tayo sa ganitong tao. Na-inspire tayo sa pananampalataya ng ganitong tao. Kasi kung paano niya sinabuhay ang pananampalataya niya, paano siya nakasumunod kay Jesus, naging inspirasyon din yun para sa atin.
Siguro, para sa iba, magulang, lolo o lola, kaibigan, mahal sa buhay. A person who lived out their faith has inspired you also to live out yours. At yun ho yung misyon, to inspire one another to follow the Lord. Na sana sa pagsasabuhay natin, sa pagsunod din natin sa Diyos, tayo din ay maging inspirasyon sa kapwa natin na nais makasumpong ng pag-asa sa mundong ito. To become an inspiration and inspire also others to follow Christ. At yan po ang bunga ng ating pakikipagtagpo sa Diyos na nakakatagpo natin sa dambana at bahay dalanginan. The church is a place of encounter. The church is a place of conversion. The church sends us to mission. Amen.